Good evening po. EGRS po, Papa Eggs. Titirahan natin yung mga politiko na malasado ang eggs. Dalawa pong reaction natin ngayon. Unang-una po, yung sinabi ni Puno, yung pong congressman na Tolonges. Okay? Ang sabi niya po, wala raw po siyang nakikitang dahilan para i-impeach si Marcos. Malaki po pagkakamali nyo dyan, sir. Kung wala ka nakikitang dahilan, eh punyeta ka. Lumayas ka na sa kamera. Wala kang kwentang congressman. Hindi mo po nakikita pagkakamali ni Marcos. Una, sa flood control, sinong pumirma? Siya. Sinong mastermind? Yung pinsan niya. Hindi mo pwede paglihim yan. Di ba? Kaya ikaw, buwang kang matanda ka. Punyeta ka. Isa lang sasabihin ko sa'yo. 4 na ang mata mo, hindi mo pa nakikita. Sasabihin mo walang dahilan para impeach si Marcos. Tanga ka ba? Hindi ko kayo maintindihan mga politiko kayo. Hindi ko alam kung hinihimod nyo yung pet ni Marcos o tinutsupan nyo si Marcos o ewan ko. Utangin na nyo. Imbis na hindi ka magmumura ka talaga dito sa mga hinayupang na to eh. Wala ka nakikita ng dahilan para impeach si Marcos. Ang dami. Ang dami. Una, sasabihin ko sa'yo, yung pagpapadala kay Tatay Digong sa Dahig, sa tingin mo wala siyang kaalaman dyan? Eh bobo ka lang pag sinabi mo wala siyang alam dyan. Diba? Si John Vic Rimulya na mismo nagsabi, group effort. Diba? Diba, John Vic? You said it. God damn. Oh. At ang pinakamatindi, itong Ghost Project. Itong Ghost Project. Hindi ba impeachable yan? Pirmahan niya yung mga blankong JA sa budget. Ang tanga-tanga mo. Congressman ka ba talaga? Eh dapat siya magsama kayo ni Trillanes eh. Magbarangay tanod lang kayo. Di ba? Barangay tanod, bagay kayo ni Trillanes. O kung gusto mo, barangay tanod ka sa Trillanes, sasumol, lagyan mo kadena. Yan lang masasabi ko sa'yo, Puno. Puno ka talaga. Punong-puno ka ng katangahan. Punyeta ka. Di ba? Puno ka ng katangahan. Puno ka ng kagaguhan. Lahat puno ka. Pero ang utak mo kulang. Kulang. Yun lang po. Pangalawa, itong sinabi ni BBM kanina sa press ko. Di ko alam kanina ito o kung kailan to. Pero po siya sinabi. Ang sabi niya, itong mga walang hiya na ito na magnanakaw ng pera ng bayan, tapos na ang inyong maliligayang araw. Wow! Bullshit. Ang galing ha? Alam mo Mr. President, mali po yung sinasabi mo eh. Ang dapat sabihin mo, kaming mga walang hiya na magnanakaw ng pera ng bayan, tapos nang maliligayang araw namin. Tapos yung maliligayang araw namin.
Yan dapat sabihin mo. Alam mo kung bakit? Pag may Saldi ko, may Martin Romualdez. Pag may Martin Romualdez, ikaw ang mastermind yan. Huwag ka na magsinungaling. Kasi alam mo kung may hari ng kasinungalingan, ikaw yun. Kung may hari ng korap, ikaw din yun. Wala na sa katinuan ng utak mo. Isipin mo pati tubig ba, painom mo sa tagat Cebu? Ano naisip mo? Tapos yung mga partly damaged na bahay, 5,000 ibibigay mo. Mr. President, sasabihin ko lang sa iyo to. Baka hindi mo alam, yero pa lang ngayon. Yero yero. 200 plus ang pinakamura, isa. So, okay, kung may 10 yero kang bibilin, sabihin mo na sa 200, 2,000, magbabayad ka ng gagawa, 2 araw, 1,500, 3,500. Di ba? Yung bibili mo pang ibang miscellaneous, tingin mo kakasya 5,000. Ano nangyari sa'yo? Tapos yung completely damaged na house, na bahay, 10,000 ibibigay mo. Anak, bilyon-bilyon ninakaw nyo. Yung asawa mo, umiinom ng champagne, ng alak, 100,000 ang halaga isang bote. Hindi ka makapagbigay ng kahit 100,000 sa isang pamilya sa Cebu. Ano nangyari sa'yo? Ba't hindi talaga tama mo? Pero totoo lang. Ba't hindi ang tama mo? Wala kayong kahihiyan. Sa totoo lang. Alam mo kung sabihin ko sa'yo totoo, Mr. President, patanda na ako eh. Na-heard pa ako ng tatay mo, no? Pero ngayon, parang ano na eh. Hindi na ako die-hard fan. Nakakahiya kayo. Bumabagyo yung asawa mo, nagpo-photo signing. Ang kapal ang mukha nyo. Ikaw, anong ginagawa mo nung bumabagyo? Wala. Pagkalipas 3 araw, saka ka pumunta na Cebu. Paturo-turo ka, may mga photo op ka. Di ba? Tama hindi? Oo. Tapos ibibigay mo 5,000, 10,000. Bullshit. Sa akin mo bigay 5,000, ibato ko sa mukha mo yan. Kaya 10,000. Nasira yung bahay ko, bibigyan mo ko ng 10,000. Sira ba ulo mo? Tapos ninakaw nyo, bilyon. Ninakaw nyo, ninakaw nyo. Totoo. Ninakaw nyo. Kayo, magnanakaw kayo. Ikaw, si Saldi ko, si Martin Romualdez, si Pisa mo, pati nga yung asawa mo, magnanakaw yan eh. Hindi mo pwede itanggihan. Hindi mo pwede itanggihan. Alam mo, pagdating ng araw, maniwala ka sa akin, Mr. President. Pagdating ng araw, pag tumanda ka na, bago ka maganyan, grabing hirap ang dadanasin mo dahil sa ginawa mo sa mga Pilipino. Tandaan mo yan. Siguro naagnas na yung kamay mo, naagnas na yung katawan mo, buhay ka pa. Sa sobrang pahirap na dadanasin mo dahil sa ginawa mo sa Pilipino. Magsisi ka na, magbago ka. Ilang galing ko sa'yo, magbago ka. At saka ikaw, Jambi ka, meron pala akong sabihin sa'yo. Yung sinasabi mo, paparesto mo mga magrarally, paresto mo. Isa ka rin supot, hayop ka eh. Ba't mo paparesto? Karapatan ng mga magrarally. Wala kang karapat ng paresto yan, supot ka. Pareho kayo ng kapatid mo, para kayo supot.
Yung kapatid mo, yung Bushman, na puro press con. Hindi naman siya DOJ, siya naglalabas ng warrant of arrest. Mga kulugo kayo. Ako, nanggigigil na talaga ako sa inyo eh. Siguro kung pwede ko lang sabihin sa inyo na, ewan ko, talagang gigil na ako sa inyo sa totoo lang. Lalo ka na, Rimulya. Ikaw, Boying. Ikaw dapat, punyeta ka, malapit ka nang mamatay eh. Binuhay ka pa uli ng Panginoon, dapat nagbago ka na. Nagbago ka na. Itama mo na yung landas na tinatahak mo. Huwag ka puro politika. Kasi maniwala ka sa akin. Pag wala ka ng pakinabang kay Bongbong, magagaya ka kay Torre. Oo. Magagaya kay Torre. Tingnan mo si Torre. Kung nagkulay dilaw yan, tayo din eh. Oo, totoo lang. Ikaw, hindi ka na magkukulay dilaw, talagang naitim ka na eh. Ulit baka pa. Tingin ko nga, kapatid mo si Browner eh. Para magkamukha kayo ni Browner. Alam mo ba yun? Si Browner, kilala mo? Kamukha mo, di ba? Oo. Buti nga, hindi kayo naging mukhang tuko eh. Kung naging mukha tuko kayong dalawa, kapal tuko kayo. Tigilan mo yung pamumulit ka mo, Boying. Pakiusap ko lang sa'yo. Tigilan mo yan. Ikaw lang ang Bushman na napakahilig sa, sa press con. Hindi kita maintindihan. Pati yung warrant of arrest, pinakikailaman mo sa DOJ niyan eh. Huwag mo pakialaman yan. Manahimik ka sa opisina mo, aksyonan mo yung mga illegal na gagawin mo ron. Huwag ka ng puro press con kasi pag puro press con ka, mukha kang tanga. Di ba sabi nga ni Atty. Topacio, 30 lang utak mo. Bakit? Kasi maraming tae utak mo. Alam mo kasi yung pataba, tae. Eh pag nagkulay dilaw ka, tae ka na rin. Di ba? Kaya tigil-tigilan nyo na yung pamumuliti ka. At ikaw, Mr. President, huwag mong kawabayan yung Cebu. 5,000, 10,000. Dagdagan mo. Siguro 50,000 sa partially damaged, 100,000 doon sa mga totally damaged na bahay. In the first place 1.3 trillion ba yung nilabas nyo? Sa inyo na naman dadali niya. Mga style nyo talaga, oh. Tigilan nyo nga kami. Hindi ko lang 1.3 o 1.3 trillion nilabas nyo. Di ba sabi nyo? Para sa mga nasalanta ng bagyo. Oo. At saka wag ka nang tigilan mo na yung kagaganyan mo na. Anong gagawin natin? Puro ka walang alam. Wala ka palang alam eh. Mag-resign ka na. Para mapalit ng kanong may alam. Isa lang alam mo eh. Alam mo kung anong isa lang alam mo? Yung mangurap, yan lang alam mo. Oh. Actually, 3 ang alam mo eh. Mangurap, manggipit, at saka magsinungaling. Yan lang ang 3 alam mo. Yan, kasabot mo yan magkapatid na Rimulya. Si Gibo, si Brownie. At saka yung isa pang ulikba doon sa Coast Guard, sino yun? Yung di putang yaman na nandaya sa PMA, si Tariela. Yan, magkakasabot kayo niyan. Di ba? Okay lang po. Huwag po kayo maniniwala din sa mga hiudoy putang mga korap na na po. Sa November 16, 17, 18 po huwag niyong kalimutan. Luneta, it's a shrine. People Power Monument. Meron po tayong rally. Hindi po ako nananawagan ng sedition at saka rebellion
Ina-announce ko lang po may rally. Okay po? Salamat po. Papa Expo ulit. Ang titira sa mga politikong malasado ang ex. Salamat po.